Mga taga Cebu, may nakita akong halos magkulay dugo ang tubig dyan. Tubig pa rin ang karamihan na nakikita ko. Baha, disaster in water, sakit din ng tao sa tubig, contamination sa water. Ang mga pangitain nila noong nakaraang taon, di umano, nagkatotoo. Ang kontrobersyal na psychic online na si Rudy Baldwin. Yung sa Cebu, nobody expect that one. Pero nangyari kung ano yung pinakita sa akin. Kayo, ang linog lang. At ang psychic, fortune teller at tarot card reader na si Jovi Vargas. Ito kasi isang mataas na tao sa ating bansa. May ilalabas ang lalaking ito na isang skandal. At ngayong bagong taon, may mga bago rin silang premonisyon. Prediction ko for 2026 is a year of fears. On the first quarter of the year, may gulo pa akong nakikita na maaring magkaroon ng problema ang ating presidenteng nakaupo. Makita mo talaga yung patayan. Mga papasok na panibagong mga virus. Hindi raw sila nananakot, pero sana ang mga sasabihin nila magsilbing babala. Gusto ko ang tao maging ready. Ang mga pangitain ni Jovi, ibinabahagi niya sa kanyang vlogs. Nahulaan na raw niya ang pagbaba sa pwesto ni dating Senate President Chis Escudero. Tingin mo mapapalitan ba ang Senate President? Medyo kinokontrol pa rin naman siya na manatili. Pero merong mga nagsasuggest na palitan talaga. Pinalitan sa pagka-Senate President si Senador Chis Escudero. Ang gamit ni Jovi sa panghuhula, tarot cards. Sa tarot card, parang nagbukas ako ng isang television, parang merong isang energy na parang lumalapit. Meron na lang parang isang vibration na pumapasok sa utak ko o nararamdaman ko na lang siya na merong bagay na magaganap. O minsan meron parang bumubulong. I don't know where that voice came from. Ugali ko yan kapag nangyari yan. Pinopost ko agad sa FB, kahit wala pa. So parang binibigyan ko ng warning ang tao. Even tinatanong ko sa sarili ko, ano meron ako? Ba't meron ako nito? At ito raw ang mga sinasabi ng baraha ni Jovi ngayong 2026. Ang taon ng 2026, magulo pa rin Nakikita ko pa rin ang mga trahedya, no? Ang mga lindol. Buong mundo ay maaaring mabigla sa lakas ng lindol na yun. Pero mag-iingat ang bandang Amerika, yung nararamdaman ko. May nararamdaman ako malaking, sa isang Asian country, may nararamdaman ako malakas na lindol na maaaring makaranas din ng Pilipinas. I hope hindi pa yan ang big one. Ang lindol nasa kalagitnaan ng taon from July hanggang October. Maraming tubig, o ibig sabihin pagkabaha. Mas matindi. Mga papasok na panibagong mga virus na may kinalaman sa hangin. Merong isang comedian, stand-up comedian, pagkawala ng taon ng 2026 sa part ng showbiz. Dalawa ring lalaki ang nakikita ko sa part ng showbiz ang magkakaroon ng mga titawag nating hindi magandang health issue na maaari rin pagkawala. Ingatan lang yung isang kinikilalang artista na may letter S, may nakikita akong letter R, may malaking insidente ang taon para sa kanya. Ang pagkakulong din na nararamdaman ko na nasa showbiz din na merong nakikitang mga case o scandal o pwede rin namang scam, magiging balita rin ng taon ng 2026. Ang pagkamatay ng dalawang tao, lalo-lalo na yung mga dating leader na dating naging politiko. So nakikita ko ang isang aksidente. Yung isa naman dahil sa sakit, medyo may edad na rin itong politikong itong. Paulit-ulit kong sinasabi na maaring magkaroon ng problema ang ating presidenteng nakaupo kung hindi niya maayos ang problemang nakaharap niya itong taon ng 2025. May mapatunayan lang siya, maaari pa rin naman siyang tumagal. Pero on the first quarter of the year, meron pa akong nararamdaman na paparating pa rin ang tinatawag nating people power. Maaring mapaalis ang ating presidente sa taon ng 2026 kung hindi niya magagawa ng paraan ang mga problemang ito. May makukulong na po ba ng malaking tao na hindi? So, meron ako nakitang mga senator. Pero ayoko munang banggitin ang mga pangalan. Dating mga nakulong na, maaaring makulong pa. More of the issues sa corruption. Pero kung meron
naman sigurong pinakakilalang psychic ngayon sa Pilipinas, walang iba kundi si Rudy Baldwin. Ang kanyang mga prediksyon na ipinupost niya sa kanyang page laging viral at kontrobersyal. Ang isa raw sa pinakahuling nahulaan niya ang pagtama ng 6.9 magnitude na lindol at ang matinding pagbaha sa Cebu. Sa Cebu, magkakaroon ng malakas na lindol. Malakas ito. Mga taga Cebu, may nakita akong halos magkulay dugo ang tubig dyan. Yung sa Cebu, nobody expect that one. Pero nangyari kung ano yung pinakita sa akin. At ngayon, ibabahagi naman niya ang kanyang mga prediksyon para sa taong 2026. Mostly Luzon, dapat talaga kayong mag-ready. Kung masabi ko sa inyo na 2025, bangka ang kailangan, baka sa 2026 kailangan na natin ng yate. Mostly sa mga bagyo, papasok sa bansa natin ay halos nasabayan ng lindol. Nakakalungkot sa part na to is yung maraming nasawi. Mga taga-Abra, mag-prepared po kayo kasi kung ano yung nangyari sa Cebu, matitikman nyo po yun. Sa mga taga-Abra, huwag po kayong magalit sa akin kasi kung ano pinapakita sa akin, babala lamang po ito. Nasa inyo pa rin naman yung kung maniniwala kayo. Sa 2026, even 2027, merong dalawang bansang Asia na talagang matuloy yung gera. Medyo madamay lang tayo. Sa taong 2026, magkaroon po talaga ng terrorist. Sumabog yung sakyan, yung mga biyahe ng province, especially papuntang Batangas, papuntang Pangasinan. Pero meron po ako nakita, mismo sa terminal lang po Sa terminal lang nangyari yung pagsabog nung bus. Duguan, marami po talagang nasawi. Meron po akong nakita sa taong 2026 na 4 na sasakyang himpapawid na ma-hijack. Ang isa po doon is talagang sumabog po. Yung 3, nagkaroon ng negotiation. Sa corruption, wag po kayo magalit sa akin. Ang nangyari parang wala rin pong solusyon. Yung corruption is hindi po talaga nabago. Meron naman pong makukulong. Pero yung inaasahan yung makulong ay hindi po talaga makulong. May malaki pong mangyari din na matindi. Mayroong isang kaguluhan na mahirap na po awatin ng kahit sino kasi desisyon na po ng taong bayan. So, may pagbabago, may pagpapalit na mangyayari. At meron pa raw kailangang paghandaan ang sambayanan. Prediction ko for 2026 is a year of fears. Babalik ulit, magla-lockdown na naman. At hindi pa riyan natatapos ang mga pangitain daw ni Rudy Baldwin. Well, sa mga artista naman, merong dalawang Itong isa kasi bagong sibol. Maganda ito, babae ito. Ang ikasawi po niya is yung hamon ng kalikasan. Yung isa naman, accident. Lahat ng yan sa aming pagbabalik. May mga vlogger na kilalang-kilala talaga. Yung sikat talaga, masawi sa taong 2026. Susunod na! Nailahad na ng kilalang psychic na si Rudy Baldwin ang mga nauna niyang prediksyon para sa taong 2026. Pero meron pa siyang isang babala. Dapat talaga paghandaan ninyo yung pandemic. Kasi babalik po yung 3 klase ng pandemya. Magla-lockdown na naman. Babalik si monkeypox. Tapos may 2 pang pandemya na papasok na malala. Yung tipong yung isa talaga malala, parang kinakain yung laman natin. May mga vlogger na kilalang-kilala talaga. Yung sikat talaga. Mas mataas kasi ang antas ng mga vlogger na masawi sa taong 2026. Merong isang politiko. Kilalang-kilala, mataas din ang antas niya na nakita ko sa kanya mangyaring assassination. Talagang pinagplanuhan na siyang tuluyan. Pero dahil alam na rin niya, kasi may experience na siya before, naagapan. May nakita akong 3 senador na mawala, pero krimen pa din ang cause. O sa mga artista naman, merong 2 Itong isa kasi bagong sibol. Maganda ito, babae ito. Ang ikasawi po niya is yung hamon ng kalikasan. Yung isa naman, accident. May 3 pa akong nakitang kilalang personalidad na napasama sila doon sa nangyaring plane crash.
Pagdating sa prediction ng mga lindol, pwede naman nating gawing to our advantage na makapag-prepare, makapaghanda. Buong mundo po, wala pa sa level ng technology na kaya mag-predict ng mga lindol. As a Catholic priest, ang nakakaalam lang naman ng mangyayari sa kinabukasan ng Panginoon. Refrain na lang from warning the people kasi baka ma-confuse pa ang mga tao, tado pang matakot ang mga tao. Gabay lang po to sa inyo. So nasa inyo pa rin po yung desisyon talaga kung paano po ninyo talaga yung tatanggapin. Kami nagbibigay lang ho kami ng warning. Hindi naman ako Diyos. Ang gusto ko talaga magdasal sila. Paniwalaan pa rin nila ang Diyos. No? Huwag masyadong umasa sa mga kagaya namin. Matagal na kasi itong paniniwala sa prediction dahil na ang mga Pilipino gusto ng pag-asa. Ito rin ay isang pamamaraan para sa kanilang kaligtasan at dito na paghahandaan din nila kung ano ang dapat nilang gawin. So kung titingnan natin, napakalaking aspeto ang paniniwala ng prediction sa ating kultura. Ang puna sa mga visionary o mga manghuhula, ang ilan sa mga sinasabi nila, kalimitang nangyayari talaga taon-taon, katulad ng mga kalamidad, trahedya at sakuna. Lalo't ang Pilipinas, daanan talaga ng mga bagyo at nasa Pacific Ring of Fire kung saan madalas din ang paggalaw ng lupa at pagsabog ng bulkan. Kumbaga, hindi na tinatanong kung may darating bang sakuna, kundi kung handa na ba tayo. Sa kabilang banda, ang bawat babala, paalala rin na ang kalikasan may hangganan, ang kapangyarihan may pananagutan, at ang kinabukasan hinuhubog ng mga desisyon natin ngayon. At kung may dapat tayong panghawakan sa bagong taon, hindi ito takot, kundi malasakit, kahandaan, at pag-asa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.